Yung trilyon-trilyon ang corruption. Oh. Si Manny Pacquiao na mismo ang nagsabi yan, ha? Sabi ni Manny Pacquiao, Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon yung korupsyon. Kakahiya naman kayo. Plastikan, walang prinsipyo, mga bangag kasi eh. Tapos ibubuto natin. Tapos iboboto natin? Itong video na ito, ipapakita ko sa inyo. Hoy, makinig ka, mga loyalista. Oh. Ito yung presidente nyo, si Bongbong Marcos. Sinali niya si Manny Pacquiao sa kanyang senatorial slate. Oh. Ganyan kabangag ang inyong presidente. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, kanina naputol yung live natin kasi sobrang hina po ng internet connection sa bahay. Okay? So, heto na po, ha? Unahin natin itong pag-uusapan itong kumakalat na video ni Manny Pacquiao na itong si Senator Manny Pacquiao ay dati na niyang binabanatan itong si BBM. Na si BBM raw ay, ang mga Marcos raw ay trilyon-trilyon raw yung mga corruption na nangyayari. Tapos, ang nakakatawa dito, si Manny Pacquiao ay kaalyado na ngayon ni Bongbong Marcos. Isa siya sa mga Senate, no? Slate ni Pangulong Marcos. Imagine that one. So, parang sampal sa sarili niya ni Manny Pacquiao ang kanyang mga sinasabi. Okay? Sa mga binabanatan niyang mga pinagsasabi kay Bongbong Marcos, napahiya si Manny Pacquiao dito. Itong vlog na ito, ipapakita ko sa inyo mismo yung mga sinabi dati ni Manny Pacquiao. Okay? Kung paano siya kagalit sa ginawa ng mga Marcoses. Sinabi niya harap-harapan, no? Nung panahon na siya ay tumakbong presidente. Pero ngayon, nakakahiya dahil nakipag-alyado na ngayon ng mga Marcos. Ito yung mga tao na walang mga prinsipyo. Ito yung mga tao na hindi natin dapat iboto. Yes, idol natin yan si Manny Pacquiao sa larangan ng boxing. Pero sa larangan ng politiko, hindi po dapat natin itong iboto. Kasi kagaya lang po ito ng mga ibang mga politicians, no? Na iba yung ginagawa nila sa mga sinasabi nila. Kagaya ni Bongbong Marcos. Ito pa, pangalawa nating pag-uusapan, ha? Itong si Bongbong Marcos ay si Manny Pacquiao raw ay taga Bukidnon. Ang daming ang tumatawa doon eh. Si Manny Pacquiao raw, in-announce niya si Manny Pacquiao taga Bukidnon. General Santos City to si Manny Pacquiao, di ba? Sabi sa ang mga daming dito nagko-comment ng mga audience, baka hindi pa raw parang high pa yata. High ba? High pa siya sa sa kanyang iniinom na gatas, di ba? So, ayun, nagmamayabang itong si Bongbong Marcos, no, sa kanyang proclamation rally sa Ilocos Norte. At binabanatan niya itong mga senatorial slate ni former President Duterte, yung PDP laban, no? At talagang kitang-kita mo ang tunay na ugali nitong si Bongbong Marcos. Okay? Unti-unti nang lumalabas itong tunay na ugali ni Bongbong Marcos. Dati sa mga kampanya ni Bongbong Marcos, hindi ka makakita ng mga ganito na magmumura itong si Bongbong Marcos o magmamayabang. Ngayon, kitang-kita mo kung paano nagbago ang kanyang sarili dahil presidente na siya. Yan ang tunay niyang ugali. Okay? Hindi kagaya ni former President Duterte, kung nagmumura siya during the campaign, hanggang natapos na lang ang kanyang termino, nagmumura pa rin si former President Duterte. Yun ang tunay. Ipinakita niya talaga kung sino siya. Diba? So, panoorin rin natin itong speech ni Bongbong Marcos. I know, mga ilan sa inyo ay nakakita na dito, pero tayo po ay magre-react dito, ha, sa aking opinion sa mga sinasabi niya at itong sa mga sinasabi ni Manny Pacquiao. Okay? Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna, ha, at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito.
at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Itong video na ito, ipapakita ko sa inyo. Hoy, makinig ka, mga loyalista. Oh, ito yung presidente nyo, si Bongbong Marcos. Sinali niya si Manny Pacquiao sa kanyang senatorial slate. Oh. Ganyan kabangag ang inyong presidente. Sinali niya si Manny Pacquiao. Oh. Ito yung sinali niya ha. Pakinggan nyo, mga loyalista, mga pinklawan, mga dilawista. Oh, pakinggan nyo ito. Ha? Kasi, itong mga loyalista, mga bangag vloggers, itong mga tambaluslos vloggers, kampi sila dito kay Manny Pacquiao. Oh, kasi, syempre, kaalyado ni Bongbong Marcos ngayon. Oh, ito yung sinabi ng Manny Pacquiao ninyo. Oh, ito, panoorin nyo. Ang taga Mindanao, si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Utot mo, Bongbong. Huwag mong idamay ang taga Bukidnon. Sabihin mo, General Santos City. Idadamay mo pa yung Bukidnon eh. Wala kaming paki kung doon yan ipinanganak. Oh. Alam nyo kasi, marunong itong si Bongbong Marcos eh, natutuklasan eh, nabubuking eh. Dadamayin niya yung Bukidnon para gagaan yung mga gagaan rin yung mga taga Bukidnon. Si Manny Pacquiao binanggit talaga ang mga taga Bukidnon. Oh. Pero inuuto kayo diyan para bumoto kayo. Huwag niyong idamay yung Bukidnon. Huwag niyong idamay ang Bukidnon. Ha? General Santos City lang. Oh. Ang mga Marcos. Ito ha. Makinig kayo dilawista, makinig kayo loyalista. Sampal ito sa inyong mukha. Billion, trillion ang corruption. Ano yun? Ano raw? Ano raw? Ang mga Marcos. Billion, trillion ang corruption. Si Manny Pacquiao na mismo ang nagsabi yan ha. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Siya na mismo ang nagsabi ha, pero nakipagkaalyado. Kakahiya naman kayo. Ito yung senatorial slate ni Bongbong Marcos. Walang mga prinsipyo. Damay-damay na ito lahat. Kaya wag niyong iboto yung mga senador ni Bongbong Marcos. Kawawa ang bayan. Sabi ni Manny Pacquiao, Marcos, billion, trillion yung korupsyon. Kakahiya naman kayo. Plastikan, walang prinsipyo, mga bangag kasi eh. Tapos iboboto natin. Kawawa ka naman, Bongbong Marcos, oh. Nilaglag ka sa sarili mong mga kaalyado. Talagang ang talino natin. Talagang ang talino natin. Si Manny Pacquiao ha, dinamay niya pa ang taong bayan. Talagang talino. Reverse psychology itong ginawa niya ha. Ibig sabihin, kung ikaw raw ay boboto kay Bongbong Marcos, kung ikaw raw ay boboto sa mga Marcos na billion ang korupsyon, trillion ang korupsyon, talagang talino tayo. Parang binaliktad lang niya. Sarcastic yung dating. Ibig sabihin, bobo tayong mga Pilipino. Diba? Sabi mo yan, huwag nyo kaming utuhin sa reverse psychology na sinabi mo, Manny Pacquiao. Parang alam ko sa ibig mong sabihin, binaliktad mo lang. Kapag buboto ka sa Marcos, billion, trillion ang korupsyon. So, ibig mong sabihin, kung boboto ka kay Marcos, bobo ang mga Pilipino. Ngayon, nakipagkaalyado ka kay Marcos, bobo ka rin. Bobo rin. Ay, nakakahiya. Walang prinsipyo. Ayan tuloy, napahiya ka ngayon. Oy, in fairness idol kita, Manny Pacquiao sa boxing. Walang personalan magaling sa boxing itong taong to. Pero sa politika, plastika. Pag nyo hindi na mauuto ang Pilipino ngayon. Di ba? Ang talino talaga natin. Alam ko matatalino naman ang tambayan. Naniniwala ba kayo na nag-cause sa korupsyon si Marcos? Ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala na corrupt ang Marcos? Pero anong ginagawa mo ngayon? Nakipagkaalyado ka,
So, bobo ka rin. Pahiya ka ngayon. Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa Wala na raw tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala. So, naniniwala siya na corrupt ang mga Marcos. Naniniwala siya. Pero bakit nakipagkaalyado ka ngayon? Ha? Meaning to say, hindi ka naniniwala sa gobyerno. Utot mo. Yan ang mga walang prinsipyo na politician. ng Supreme Court. Hindi rin malayo magkaroon ng martial law. Dito, ginajudge niya si Bongbong Marcos. Kasi ito, campaign 2022 ito eh. Ginajudge na niya ang Marcos na naniniwala siya na mauulit ang martial law. Naniniwala siya na maulit ang martial law. Pero ano nangyari ngayon? Bakit ka nakipagkaalyado? Kakahiya ka man ni Pacquiao. Pagka si Bongbong ang magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay Kapag si Bongbong raw, magkaroon raw ng martial law ulit. Ngayon, nakipagkaalyado ka. Kumampi ka. So, ano ka? Sang-ayon ka sa martial law. Pahiya ka ngayon. Ito yung mga kandidato na hindi consistent sa kanilang mga sinasabi. Hindi consistent kasi plastic sila sa mga sinasabi nila dati. Plastic ka kasi. Yan. Itong video na ito, nakalkal na naman ulit yung mga dati mong sinasabi. Ako, sumuporta ako kay Bongbong Marcos, hindi ko yan itatanggi. Sumuporta ako kay Bongbong Marcos dahil kay VP Sara. Sumuporta ako. Ipinaglaban ko si Bongbong Marcos. Walang problema dyan. Pero ipinaglaban ko rin na nabudol ako. Inamin ko nagkakamali ako. Ikaw, nagkakamali ka na noon, ngayon, ibinabalik ngayon, booking ka. pagsisihan ng taong bayan. Pagsisihan na ng tao. Nagsisisi na nga kami. Kaming taong bayan, nagsisisi na kami. Bakit bumoto kami kay Bongbong Marcos? Nagsisisi kami, pero ikaw, instead na magsisisi ka, nakipagkaalyado ka. Pahiya ka ngayon. Isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word. Correct, ang sisisi nasa huli. Tama ka dyan. Sinabi mo yan, ha? Ang pagsisisi nasa huli. Bakit ikaw sa huli nakipagkaalyado ka? Pahiya ka ngayon. Di ba? Tama, Robby Tabios, walang word of honor. Wala kasing prinsipyo eh. Ito yung klaseng tao, na plastic. Iba yung mga sinasabi niya sa kanyang ginagawa. Kakahiya, tapos magserbisyo ka sa taong bayan. Ang kapal ng mukha mo, Manny Pacquiao. Kapal ng mukha mo. Kung gusto nyong magkaroon tayo ng martial law ulit, then iboto nyo siya. Kung gusto mong magkaroon tayo ng martial law, iboto nyo si Bongbong Marcos. Kaya nga nagkamali kami na binoto. Kasi po, nabudol kami sa kanyang mga promises, Manny Pacquiao. Ang taong bayan, Manny Pacquiao, nagsasalita na ngayon. So, meaning to say, ikaw, you are not for the Filipino people. People's champ ka pa naman. Idol ka ng bayan. Pero you are not for the Filipino people, Manny Pacquiao. Ginagawa mo itong pagtakbo sa gobyerno para sa sarili mong interest. Hindi ka tumakbo para tulungan mo ang bayan na to. Plastic lang yung tulong-tulong mo. Totoo lang ako, This is my own opinion. Napaplastikan kami. Kasi bakit sinabi mo yan noon? Tapos ngayon, nag 360 degrees ka. 360 degrees. Sinaway mo si Bongbong. Sinabihan mong corrupt sila yung pamilya nila. Billion-billion yung korupsyon. Ikaw ang nagsabi yan, trilyon. Malabo na hindi ibalik niya yung martial law. Ganon. Siniraan mo si Bongbong Marcos dati. Ayaw mo kay Bongbong Marcos, di ba? Pero ngayon, what happened? Halos kumalik ka kay Bongbong Marcos. Kakahiya ka, Pacquiao. Ano na mga tambaluslos vloggers? Ano na mga bangag vloggers? Ipagtanggol nyo ito. Tahimik kayo ngayon, tambaluslos vloggers, bangag vloggers, tahimik kayo dito ngayon, Kasi, ang hirap ipagtanggol yung amo nyong bangag. Ang hirap ipagtanggol, di ba? Yan ang sabi ko sa inyo. Kung pera-pera lang, ang hirap ipagtanggol yan. Di ba? Kaming mga DDS vloggers, hindi kami takot kasi may prinsipyo po kami. Doon lang kami sa tama. Kayo,
Oh, halos humalik kayo kay Bongbong Marcos kasi idol ninyo. Ngayon, ang hirap nang ipagtanggol ito. Oh, good luck na lang sa inyong lahat. Yun lang ang ano ko, ay malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law. Maniwala ka sa akin. Siguro naman ang taong bayan mautak. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam talaga kung saan ang gagaling yung talino natin. Ang taga Mindanao, si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin. Ay, Jesus ko. Booking ka dito, Manny Pacquiao. Wala ka na talaga. Huwag niyong iboto, ha? Ito yung conclusion ko dito sa aking opinion analysis. Huwag niyong iboto ang lahat ng mga inendorso ni Marcos Jr. Okay? Huwag niyong iboto. Dahil po, ganito po ang kanilang line-up. Walang prinsipyo. Walang prinsipyo, ha? Ang kanyang mga kaalyado, the senatorial slate of Marcos Jr. speaks for itself. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman